Hello! Welcome to day 8 of our free UPCAT review. Once again, itong review na to ay libreng-libre lang at ginawa ko to para ikaw ay makapasa sa UPCAT kahit magkakram-kram ka na lang. So, simulan na natin pero una sa lahat, introduce ko muna sarili ko. Hi! Pangalan ko ay Abdul Hakim Angdi, isa akong BS Biology undergraduate sa UPLB at tuturuan kita nito. So, nandito tayo ngayon sa science portion. Ang i-discuss natin ay the cell and cellular metabolism. So, una sa lahat, dito muna tayo sa cell theory na tinatawag. Cell theory rests on three ideas. All living things are made up of one or more cells. Ikaw, gawa ka sa cells. The cell is the basic unit of life, and every cell arises from pre-existing cell. Ibig sabihin, lahat ng cell na meron ka, galing yun sa ibang cell. Okay? Cell falls into two broad categories which are prokaryotic and eukaryotic. Ano pinagkaiba nila? Guys, ang mga prokaryotic ay mostly bacteria or actually bacteria talaga sila. They are simple, usually single-celled, and wala silang nucleus or kahit anong membrane-bound organelles. Mamaya i-discuss natin kung ano ba yung ibig sabihin ng membrane-bound organelles na yan. So, ayun. Isa pa, yung genetic material nila ay nakaupo lang in an unenclosed region. Ibig sabihin, nasa kung saan-saan lang siya, hindi siya nakatago. Tinatawag yon na nucleoid. Ang isa pang type ng cell ay eukaryotic cells. They are found in plants, animals, fungi, protists. Ikaw, gawa ka sa eukaryotic cells. They are more complex. Tapos, meron silang membrane-bound organelles. Meron din silang nucleus, pati meron silang specialized, ayun nga, organelles, each with its own job. So, i-discuss na natin to ngayon. Discuss natin kung ano-ano ba yung mga cell organelles na yon, pati kung ano ba yung function nila within a eukaryotic cell. So, within a eukaryotic cell, each organelle performs a specialized tasks. A specialized, a specialized task, much like organs in a body. So, ang i-discuss natin are nucleus, mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, which are the rough and the smooth ER, the Golgi apparatus, the chloroplast, and the cell wall. So, simulan natin sa nucleus. Ano nga ba ang nucleus? Ang nucleus, ito yung nag-store ng DNA ng cell mo and siya rin yung parang control center ng cell mo kasi siya yung nagda-direct ng activities. Ang mitochondria naman is yung nag-generate ng ATP. Kaya nga tinatawag siyang the powerhouse of the cell. Basta may marinig kayong cellular respiration, mitochondria ang involved doon. Ribosomes naman, sila yung mga nagbe-build ng proteins, either freely floating in the cytoplasm or they are often attached to the endoplasmic reticulum. Again, ang ribosomes, minsan nakalutang lang sila sa cell mo, pero minsan naka-attach sila sa ER. Now, may dalawang klase ng ER or dalawang parts, which are the rough ER and the smooth ER. I-differentiate natin. Ang rough ER, it is studded with ribosomes. Siya yung nagpa-process and gumagawa ng proteins. While ang smooth ER naman, nandun yung lipids. Gets? Ang rough ER sa proteins. Ang smooth ER sa lipids. Okay? Ang Golgi apparatus naman, siya yung parang Shopee, parang siya yung factory ng cell mo. Kasi siya yung nagpa-package, siya yung nagma-modify, siya yung nag-ship ng proteins to their destinations. Golgi apparatus yon, okay? Para siyang warehouse sa Shopee. Kasi nakapagtrabaho na ako sa warehouse ng Shopee eh. It was hell. Diyos ko po, ayoko na malala yun. Anyway, two structures appear only in plant cells. So, meron dalawang structure na sa plant cell lang. Guys, ang tawag doon ay ang chloroplast pati cell wall. Ang chloroplast is, yun yung site ng photosynthesis. Ibig sabihin, doon nangyayari ang photosynthesis. I-discuss din natin in great detail ang photosynthesis, pero that's still in the coming days, okay? Tapos meron ding cell wall, the rigid cell wall, which gives the cell structural support and shape that animal cells lack. Kaya nga, paiba-iba ang shape natin kasi nga walang shape ang mga cell wall natin. Ibig sabihin, kaya ganun yung shape ng plants, kaya may shape sila kasi yung cells nila is may cell wall. Kaya may shape talaga yung cells nila. Gets?
So, ayan. Dito naman tayo sa cellular metabolism, respiration, and photosynthesis. Dito may overview tayo ng photosynthesis agad. Pero tsaka pa yung talagang ano ng photosynthesis, synthesis deep dive. Okay, so i-define muna natin kung ano ba ang cellular respiration. Cellular respiration is how cells extract usable energy from food. Di ba nga sinabi ko, ng energy natin ay galing sa food, di ba? It takes place mainly in the mitochondria. Again, when energy is stated or mentioned, mitochondria isipin nyo. It is where glucose and oxygen are converted into ATP energy. ATP means adenosine triphosphate. Nagre-release siya ng carbon dioxide and water as byproducts. Ito yung equation na yun. So, ba't pala ako? Ito yung equation na yun. This is glucose plus oxygen, magiging carbon dioxide, water, and ATP. Tandaan nyo yung equation na yan. Siguro, may gen bio kayo and na-encounter nyo yan. Pero, tandaan nyo itong, equation na to kasi most likely lalabas yan sa UPCAT. Like, sasabihin, which is the equation for the cellular respiration, blah, blah, blah. Lalabas yan, guys. Kaya tandaan nyo yan. Ngayon, ang photosynthesis naman is yung kabaliktaran ng cellular respiration. It occurs in the chloroplasts of plants. Again, ang respiration sa mitochondria. Ang photosynthesis sa chloroplast. Okay? Kaya super important ng organelles. Now, sabi dito, it runs in essentially the opposite direction. Ang ginagamit ng plants, di ba, utot, carbon dioxide, water, pati light energy to produce glucose and oxygen. Ito yung sa photosynthesis naman. Carbon dioxide, water plus light para magkaroon ka ng glucose at oxygen. Ngayon, kung i-compare mo siya dito, magkabaliktad sila, di ba? Kaya nga, magkabaliktad ang photosynthesis at cellular respiration. Now, together, these two processes form a continuous cycle wherein ang photosynthesis mo, nagka-capture siya ng light, ng energy, tapos yung energy na yon ini-store niya yon sa glucose. Tapos, yung cellular respiration naman, nare-release yung stored energy na yon para magamit siya ng cell. So again, guys, how it works is that, di ba, may plant ka, photosynthesis, tapos is-store niya, tapos naka-create na siya ng energy. I-store niya yon sa glucose, tapos yung cellular respiration, bye-bye, i-release niya, papunta sa cell. Gets? Ang bilis ko magsalita. Sabihin niyo nga kung mabilis ako magsalita. Actually, may nanonood ba talaga nito? Mag-comment nga kayo kung nanonood talaga kayo. Kasi malulungkot ako pag wala palang nanonood. Titigil ko to. So, ayun guys, no? Ang ganda ng reviewer ko. Kaya kung gusto nyo to, tong reviewer na to, kung ako sa inyo, bumili na kayo, mag-avail na kayo. This is only 100 pesos. Lahat ng subject na yon included. So, lahat ng subject included na plus may mock exams. And this is built for mga crammers too. From day 1 to day 25 ay meron tayong reviewers. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo, mag-avail na kayo sa akin. So, i-DM nyo lang ako kung interested kayo, okay? 100 lang yan lahat. So, yun lang for today's science portion and mag-review kayo ng maigi. Bye-bye!